Ayan. So, our topic for today is 7 deadly pitfalls or yung mga common no na pitfalls in I Am Worldwide in multi-level marketing. So, merong 9 main reasons why people fail in multi-level marketing. Kasi mga mens, yun nga, akala natin minsan no, yung mga practices natin dito sa IAM, akala mo ano lang, akala mo okay lang, 'di ba? Pero hindi tayo aware, yung iba no, hindi aware na mali na pala yung ginagawa nila. So, para maiwasan natin 'to, kailangan alam natin 'tong training na 'to. Okay? So, unang-una, pa-type nga ano yung nakalagay sa screen, mga mens. Ano daw yung unang reason bakit nag-fail yung isang nag-member kay I Am Worldwide? 'Di ba? Paki-type nga po ano ang nakalagay, mga mens. Comfort zone. 'Di ba? So ano ba tong comfort zone na to? No? Ano ba yung meron diyan? Bakit ba ang daming tao na gusto yung komportable, 'di ba? Pero alam naman natin no, sa umpisa, kailangan mo muna talagang hindi maging komportable. Kailangan maging komportable kang hindi komportable. No, gets nyo ba? Kailangan komportable kang hindi komportable sa umpisa muna, no? Hindi naman sinabing habang buhay kang hindi komportable. Pero sabi dito, ano ibig sabihin ng comfort zone? A place where you want to get out, 'di ba? So, ang comfort zone niyan yung walang pressure, alam mo 'yon? Normal lang pagkagising mo sa umaga, okay lang, 'di ba? Hindi ka na pressure, kumbaga ano lang, kung ano lang yung meron, no? Komportable na ako sa kinikita ko, komportable na ako sa meron ako, no? So, yun yung iiwasan natin, mga men. Okay? So, halimbawa, pag student ka, 'di ba? Comfort zone ng mga student kasi may mga allowance sila na natatanggap, 'di ba? Lalo na ako nung college ako. 'Di ba? Okay naman ako kasi may weekly naman ako na allowance na tatanggap sa parents ko, 'di ba? Hindi ko iisipin yung bayarin ko, no? So, pag employee naman, ayan, comfortable sa sahod, no? Lalo na ako niyan nung nagkaroon ako ng work, 'di ba? Kasi kumikita na ako noon 45,000 monthly. So, okay na ako dun. Mag-isa lang naman ako, wala naman akong binubuhay, 'di ba? Yung sakto na, pwede na, no? So, maraming maraming iba't iba yung comfort zone ng bawat isa sa atin, mga mens. Okay? So, sino ba tumatawag? Okay? So, next, dali lang po ah. Wait lang, mga mens. Ayan, going back, mga mens, no? So, ayan, business owners. So, may negosyo naman na ako. 'Di ba? Hindi ko na kailangan ng iba pang source of income. Or kagaya ko, nung nagkatrabaho ko nun, okay naman na ako. No? Hindi ko na kailangan na maghanap pa ng ibang source of income. No? So, lahat kayo, mga mens, 'di ba? Meron tayong kanya-kanyang comfort zone. So, pwede niyo bang i-type, no? Para lang aware kayo. Ano yung mga comfort zone niyo, mga mens? Sige nga, kaya niyo bang sabihin dito ano yung sa tingin mo, ano yung comfort zone ni Mentor Jeanette, ni Mentor Josepino, 'di ba? Kung wag niyo nang i-type, dapat alam niyo na yun sa sarili niyo. 'Di ba? Huwag niyo na i-type, no? Kailangan aware ka na lang na, okay na ako dito. Ah, okay na ako sa sahod ko. Kahit ganito nakitain ko, okay na ako. 'Di ba? Wag lang akong kabahan, wag lang akong mahiya, no, magsalita, pero hindi ko na lang gagawin 'yan. 'Di ba? So sure ako, meron kayong comfort zone, mga mens. Kailangan niyo lang kasing ma-stretch out, kailangan niyo lang umalis. 'Di ba? Parang ako dati, no, ayokong umalis dun sa comfort zone ko na magsalita sa harap ng maraming tao. 'Di ba? So, ayoko nung nagla-live, ayoko nang nagpo-post, 'di ba? Ayokong nakikipicture sa kotse ng iba, 'di ba? So, gusto ko yung okay lang, no? Kahit na hindi ako magka-picture, no? So, yun yung comfort zone ko dati na ayokong gawin, yung ayokong i-share. Pero ang tinatak ko lang sa isip ko ng, mga mens, kapag hindi ko gagawin yung kapag hindi ko gagawin yung ginagawa ng mga top mentors,
No? Kapag hindi ko lahat ng actions na ginagawa nila sa negosyo natin, pag hindi ko yung ginagawa, gagawin, malabo din na makuha ko yung resulta nila. Tama ba? No? So kung yun yung tandaan mo mga mesa, kung hindi mo gagawin yung same action, same effort ng mga top mentors, ng mga diamonds, hindi mo din makukuha no yung resulta na meron sila. Okay? So, kagaya nung paglabas ko ng GGS, ay pagpasok ko ng GGS mga men, outside my comfort zone yun eh. Kasi bakit? Pwede naman sa bahay na lang akong maghumataw. 'Di ba? Pwede namang doon na lang ako humataw sa Cavite, sa bahay namin. 'Di ba? Pagkagising ko, may pagkain na, may tagaluto na, may tagalaba pa. 'Di ba? Tapos may kotse pa akong gagamitin doon. Pero alam ko sa sarili ko na pagka nag-GGS ako, 'di ba? Malaki yung growth na makukuha ko. Okay, malaki yung improvement na makukuha natin. 'Di ba? So, kailangan mo lang lumabas sa comfort zone mga mens kasi ang tao, no tayo, mga tao, para tayong koi fish. Alam niyo ba yung koi fish mga mens? 'Di ba? Alam niyo yung koi fish? Nakakain na ng koi fish. Hindi pa? Kanto Janet nakakain ng koi fish. No, so parang koi fish yan. Kapag nilagay mo yan sa maliit na environment, sa maliit na aquarium, hindi siya lalaki. 'Di ba? Pero pag nilagay mo yung koi fish dun sa pond, pwede siyang lumaki kasing laki ni Mentor Josepino, 'di ba? 'Di ba? Kasi mare-reach niya yung potential niya, eh. Mare-reach niya yung limit niya. Pero depende sa environment niya. 'Di ba? Kung ako, nandun lang ako sa bahay, hindi ko ma-unleash yung potential ko. Hindi ko akalain na kaya kong gawin yung mga bagay na mag-training, magturo, mag-hosting. 'Di ba? Kasi nandun lang ako sa comfort zone ko eh. Yun yung bahay namin, comfort zone ko yun. So again, sabi ko nga sa inyo kanina, i-identify nyo ano yung comfort zone mo. And hindi pwede na kung ano man yung comfort zone mo, nandyan ka pa rin hanggang hanggang matapos na lang yung taon, andun ka pa din sa circle na yun. Mens, hindi ka pa rin lumalabas. Dapat nandun yung growth, no? Kailangan nag-grow ka. And hindi lang basta growth, dapat linear growth. Ibig sabihin, kahit 1% daily, nag-grow ka, no? So ngayon, weakness mo magsalita, goal mo ba na 2025 pa, weakness pa rin magsalita, nahihiya ka pa din, 'di ba? So dapat nandun yung growth and one step at a time, no? Kahit 1% na improvement 'yan sa negosyo natin, mens, gawin mo. Kaya pag pinag-hosting ka, o 'di ba, kagaya kanina ni Mentor Timmy, pinag-host ko siya on the spot, mens. 'Di ba? Pwede naman siyang humindi eh. 'Di ba? Pwede naman siyang magdahilan. I mean, wala kasi ako, kakauwi ko lang, pagod ako. Pero willing siyang matuto. 'Di ba? So ganun din kasi kami nag-start mga mens. Alam niyo sa GGS, no? Sa GGS, meron kaming tinatawag na obey first before you complain. 'Di ba? Obey first before you complain kasi yung iba pagka binigla mo, ang daming sasabihin. Mens, 'di ba? 'Di ba? Ang daming sabi, ang daming reason, ang daming dahilan. Pero pag tinanong mo, gusto mo bang makuha pangarap mo? 'Di ba? Ang bilis. Yes. Gusto ko pong yumaman, gusto ko ng sports car, pero pag pinagawa mo na sa kanila yung mga dapat nilang gawin, ayaw na. 'Di ba? So, mahirap 'yun, no? Kasi yun yung process. Kailangan yung pagdaanan yung proseso mga mens. Okay? So, next, sabi dito, the biggest disease in multi-level marketing leaders get comfortable with the money they are earning based on their lifestyle. 'Di ba? So, minsan kala mo pag nag-give me five ka na, yung iba kasi komportable na, 'di ba? Nag-give me five lang, nag-just for you na, nagbakasyon na men, 'di ba? So, kailangan no, goal after goal after goal after goal. Okay? So, be contented but never satisfied. No, maging contented ka, maging grateful ka sa kung anong meron ka, pero hindi pa yan kasi yun. Okay? It is very important that you move out of your comfort zone. Bakit? Always beat your biggest check. 'Di ba? Magkano yung pinakamalaking check mo? No, i-beat mo 'yon. Okay, magkano yung pinakamalaking weekly payout mo? No, so i-beat mo 'yon. So kailangan mga mens no, nawawala tayo doon sa tinatawag nating destination disease. 'Di ba? O, suffer naman na ako, mens. Na pwede na ako magpahinga. 'Di ba? So kailangan after suffer, anong next goal mo? 'Di ba? Na-hit mo na yung first million mo, anong next goal mo? Na-hit mo na yung first car mo, anong next? 'Di ba? Dapat may aabangan lagi sa'yo. And always beat your last result kasi yan yung magpapatagal sa'yo. 'Di ba?
So, goal after goal after goal after goal ka dapat. Kaya para makausad ka, yung mga first goal mo, dapat, alam mo yun, na nakukuha mo na, no? Binibilisan mo na para mas makausad ka ng mas mabilis. Okay? So, sabi dito, what must do I get? Okay, sabi dito, what must do I get? What must do to get out of my comfort zone? Very simple lang mga mens. 'Di ba? Lakihan mo lang yung pangarap mo. Dream bigger. Sabi nga no, kapag ka maliit yung pangarap mo, no, selfish yung maliit yung mga pangarap kasi pang sarili lang. 'Di ba? So kailangan talaga malaki anong pangarap mo sa grupo mo, anong pangarap mo sa pamilya mo, 'di ba? So dapat malaki kasi kung pangsakto lang, ikaw lang ang mabubuhay diyan. 'Di ba? Ang pangarap mo 100K lang, oh, pang 100K lang din yung hataw mo. So become more hungry. 'Di ba? Kasi alimbawa mga mes, kapag hindi ka kasi gutom sa negosyo natin, hindi naman sinabi na literal na gutom, kailangan magutom, magkumain. Yung maging hungry ka sa knowledge, yung alam mo yung uhaw ka, yung gutom ka talaga, 'di ba? Yung sa knowledge, sa learnings and sa paggawa sa negosyo. 'Di ba? Kasi halimbawa si Mentor Jeanette, 'di ba? Ayan, susubo pa lang, 'di ba? Halimbawa si Mentor Jeanette, busog. Halimbawa si Mentor Jeanette, busog. Tapos sobrang busog niya, no? Pag ba si Mentor Janet, nilagyan mo ng lechon sa harap, kakainin niya pa rin yung lechon kahit sobrang sarap ng lechon. 'Di ba? Ibusog na siya eh. 'Di ba? Ba't siya kakain eh? Kahit gaano kasarap yung nasa harapan niya, kung busog na yan, hindi niya kakainin yan. Hihintayin na lang niya magutom. O 'di ba? Isang subo pa ng suman. 'Di ba? So parang ganun lang din sa negosyo natin mga mens. Kung ikaw, busog ka na, feeling mo busog ka na sa knowledge, busog ka na sa training, hindi ang tendency, hindi ka makikinig eh. 'Di ba? Yung feeling mo alam mo na lahat, no? So, hindi ka na makikinig kahit na anong galing ng magte-training sa harapan ng anong galing or effort ng pagte-training, 'di ba? Hindi mo na siya pumapasok kasi nga hindi ka hungry. Okay, so kailangan hungry ka, no? Pag may nakikita ka ng mga top earner, tanungin mo. Mens, paano nyo nagawa? Mens, anong mga script nyo? Paano ka nag-suffer? Paano ka nag-Ruby? Paano ka nagkaroon ng first car? Paano ka nag-build ng team? 'Di ba? So, dapat ganun hungry. Okay, so push yourself to become better. Okay, so kaya nga tayo nag-training mga mens, 'di ba? Para maging ready tayo. Okay? Kasi mamaya nagdadasal ka ng malaking grupo, eh hindi ka naman ready. 'Di ba? Eh paano kung bigyan ka ng isang daang downlines agad? 'Di ba? Paano mo sila i-handle? Ano ituturo mo sa kanila? Eh hindi ka nag-attend ng training, hindi ka nag-attend ng mentoring. Paano? Paano mo hahawakan yung mga tao? Wala kang natuturo sa kanila. No? So kailangan hungry ka. Imagine, isipin mo na lang, 'di ba? What if ikaw si Mentor May, 'di ba? Ang hinahandle mo Team Blast. Anong ituturo mo sa buong Team Blast kung hindi ka prepared, 'di ba? So again, mga mens, yung process, no? Kailangan sundan mo 'yon. No, i-equip mo sarili mo, i-build mo muna yung sarili mo para makabuild ka ng sarili mong grupo. So push yourself to become better every day. Okay? As advice from your upline consistently, 'di ba? So kung may gagawin ka, tanungin mo lang muna, wala namang masamang magtanong, 'di ba? So halimbawa, mens, may decision ako, okay ba 'to? 'Di ba? Anong input mo? Then at the end of the day, ikaw pa rin naman magde-decide, 'di ba? So, as advice from your upline consistently. So next, ano yung pangalawa mga mens? They don't take the business seriously. 'Di ba? So yung iba kala nila no, ano lang, kala nila small time business lang yung I am, 'di ba? Kala nila small time lang, no? So, alam nyo, to be considered and treated a business, you need a large capital. 'Di ba kasi iniisip nila, ano lang naman yan, bargain lang naman yan, no? Kumbaga, maliit lang na negosyo yung I am. Pero mga mens, maliit ba ang 150 million? Maliit ba ang 8 million per month? Di ba? Anong negosyo yung ganon? Na kayang magbigay sa'yo ng income monthly. Di ba? Sa labas, ano? Jollibee? Oh, malaki yun. Malaki ang kapital nun. Pero dito, 198 lang nilabas mo. Pero yung bumalik sa'yo is 8 million. Pero again, bago tayo makapunta doon, sa kagaya ni Mentor May na income, kailangan dumaan ka ulit doon sa proseso. No? And hindi small time business no yung I am.
Talagang big time business siya. Pero again, kailangan mo ng sacrifice, kailangan mo ng time, magbigay ng time, kailangan mo ng magbigay ng effort, okay? And kailangan mo sang seryosohin, no? So meron tayong 7 types of distributor, di ba? So meron doon product user, product yung taga-attend lang ng event, no? Yung nakikita mo lang pag may event, yung kumbaga hindi kasi tayo dito mga mens, no, pamparami lang. Okay, hindi ka pamparami lang sa team. Ang goal mo makakreate ka rin ng mga leaders mo. Okay? So example, ito yung mga maliliit na business. 'Di ba? Example ng traditional business like coffee shop, 'di ba? Clothing line, store. Yan yung mga traditional business, no? Versus I am worldwide. So, para kasi masabi na big business, 'di ba? Kailangan ng 500 plus employees ang meron, pero sa atin kasi, 'di ba? Wala ng modern business na. No, actually wala ka nang poproblemahin, yung nagtanim ng barley mo, 'di ba? Yung nagpackaging, sa office, yung mga cashier, yung ano natin, yung online system natin, ready na lahat eh. Wala ka na talagang ibang iisipin pa, no? Yung account mo na lang, tas aralin mo na lang yung negosyo. And sabi dito, there is no such thing as small-time business, only small-time businessman. There's no such thing daw mga mens na small-time business. Anong meron lang is small-time businessman, no? So don't take it for granted. It's not going to move if you don't involve yourself in it. 'Di ba? So, yung iba kasi akala nila pag nag-join ako sa IAM, mayaman na, 'di ba? Akala nila pag kahit nga mga mensa ito, kahit mag-Jade package ka pa dito, 'di ba kung hindi mo naman siya i-workout, hindi mo siya aaralin, baliwala no yung nilabas mong pera kung hindi mo workout yung account mo. Okay? So if you want to prosper, take the business seriously. No, hindi siya laro lang. Akala ng iba, ano lang, pastime lang, wala na kasi, akala kasi ng iba parang yung mga nagde-networking na yan, yan na lang yung ginagawa ng mga walang-wala na. Alam mo yun? Yung mga walang-wala na magawa sa buhay, kaya na lang sila nag-networking, yung mga patapon na. Di ba? Ganun kasi yung tingin ng iba eh. Di ba? Parang wala nang ano to. Kaya nag-networking na lang. Di ba? Ganun yung tingin ng iba. Pero hindi na kasi natin hand control yon yung mga kung ano yung tingin nila sa atin. Dahil hindi din naman nila alam yung negosyo. 'Di ba? Pero tayo na alam na, no? Seryosohin mo na, no, yung negosyo. Okay? So pangatlo mga men, ano yung pangatlong pitfalls? They don't invest time to master the business. 'Di ba? So yung iba gusto lang kumita, no? Gusto lang mag-just for you, gusto lang makapag-DR, direct, direct, direct. 'Di ba? Puro direct, ang daming pinapasok, walang tinuturo. Tendency, pag walang tinuturo, tinan mo, hindi gumagalaw. 'Di ba? Tapos magtataka ka, bakit kaya wala akong nabibuild na team? Bakit kaya bakit kaya wala natitira? Ako pa din, mag-isa pa din ako. 'Di ba? Kasi they don't invest time to master the business. Kasi mga men, ito, skills kasi to. Pag sinabing skills, madaling aralin. Kayang aralin. Kahit sino, naaaral. No? Hindi ka lang nag invest ng time. 'Di ba? Study all aspect. Aralin mo yung mga training, no? Hindi lang basta nag-attend ka, nagsusulat ka, yung mga notes mo, nire-review mo, then ina-apply mo. Kasi man, kapag hindi na-apply yung lahat ng mga napapakinggan mo, hindi mo talaga siya natutunan. Narinig mo lang, 'di ba? So, aralin mo ng mabilis, no? Study all aspect. Paano yung product? Saan galing yung product? Anong background ng company ko? 'Di ba? Paano ako mag-prosper dito? Ano yung IDBP nito? 'Di ba? So kailangan alam mo lahat 'yon. No, mag-invest ka ng time. Kasi ang goal natin time freedom. 'Di ba? Goal niyo ba mga mens time freedom? Pa type 1 nga. Kung goal niyo yung time freedom. Pero bago ka kasi magkaroon ng time freedom mga mens, you have to give time first. Kailangan mo na magbigay ng oras. 'Di ba? Kaso, pag-attend lang ng training, hindi pa magawa. Mens, pag-attend lang ng mentoring, hirap na hirap pumasok sa Zoom. 'Di ba? Kailangan pang pilitin pumasok, no? So, kailangan kasi, ando na yung naka-ano na sa'yo. Kumbaga, nasa sistema mo na, no? Yung mga activities natin. Okay? So, yung iba dito sabi,
Pyramiding versus network marketing. Okay, so paano ba pag sinabing pyramiding? Eh lahat naman parang pyramiding. 'Di ba? Pag pumasok ka ba sa isang kumpanya, ikaw ba agad yung CEO? Ikaw ba agad yung manager? 'Di ba nasa mababa ka? Nandun ka sa pinakababa, pag bagong-bago ka. 'Di ba? In-expect mo ba agad supervisor ka? 'Di ba hindi naman? So ganun talaga. Kahit saan talaga yan, pyramiding. Merong president, may vice president, 'di ba? May mga manager, supervisor. Ganun eh, 'di ba? And then yung iba naman pagkapasok, oh, yayaman ba ako diyan? O nag-member naman ako diyan, wala naman nangyari. Malamang wala kang ginawa. O hindi ka nag-invest ng time, 'di ba? Nung pumasok ka ba sa trabaho mo, sino mga employee? Mentor Timmy. O Mentor Timmy, nung pumasok ka sa BPO industry, alam mo ba na pag in-expect mo ba na for the next month, milyonaryo ka na agad sa work mo? In-expect mo ba 'yan? Next month makakapaglabas ka agad ng kotse? Hindi, 'di ba? No, so hindi alam mo yung expectation kasi alam mo kung lang magkano yung kinikita mo, magkano yung sinasahod mo. Tama? So bakit dito sa negosyo natin? No, hindi ka na nga gumalaw, hindi ka na nag-invest ng time, tapos in-expect mo malaki yung income mo, 'di ba? So malabo 'yun, mga mens. Okay? So multi-level marketing, networking, and referral marketing. 'Di ba? Yung iba naman, no? Ayokong gumalaw kasi ano, yung baka kumita yung mentor ko. 'Di ba? Alam mo, kahit saan ka pumunta, mga mens, no, para lang sa kalaman ng lahat, may kumikita, 'di ba? Etong paggamit natin ng Zoom, may kumikita nito. Yung pagbukas mo ng aircon, may kumikita diyan. 'Di ba? Sumakay ka, may kumita. Lahat ng galaw mo sa mundong 'to, may kumikita. Kaya huwag mo isipin na pinagkakaperahan ka. 'Di ba? Kasi ganun naka-design yung I Am Worldwide, no? Ganun naka-design talaga yung system natin. Okay? So, next, you don't invest time sa company, no? Naaralin yung company, kilalanin yung owners, mag-attend ng training, yung marketing plan, hindi alam, no? So, kailangan, madali lang naman kasi actually itong topic na to, mga mens, sobrang dali lang nitong gawa ng paraan. Kasi, bakit? Babalik ta rin mo lang to lahat eh. Diba? Kanina, yung comfort zone, anong gagawin mo? Eh di lumabas ka sa comfort zone mo, i-try mo yung mga bagay na takot ka, pero makakatulong sa'yo, beneficial sa'yo. Ano yung pangalawa? Ano yung pangalawa? O, hindi mo sineseryoso yung negosyo. Eh di seryosohin mo ngayon. 'Di ba? Pangatlo, hindi ka nag invest ng time. Eh di mag-invest ka. 'Di ba? So, madali lang talaga tong topic na tong intindihin. Babalik ta rin mo lang lahat itong 9 deadly pitfalls na to. Ganun lang siya kadali. Aralin mo, mag-invest ka. 'Di ba? Aralin mo yung products, lahat naman naaaral, lahat nga nasa training na eh. Minsan nga sa sobrang daming trainings, no? Wala na. Okay lang 'yan kasi lagi naman may masterclass. Okay lang 'yan, lagi namang may training. 'Di ba? Alam mo ba kapag pag hindi mo pa natitraining yung isang training na ikaw mismo yung nagturo, hindi mo pa talaga alam. 'Di ba? Kasi dati ilang beses ko na narinig yung YouTube Dreams. 'Di ba? Pero nung ako na nagdi-discuss, parang wala akong masabi. Alam mo yon? Kaya aralin natin. Okay? So sabi ni VPI ka, bakit yung isang tao, no, hindi siya confident? Parang wala siyang believe sa sarili niya pag sinishare niya yung I am. Bakit may mga ganong tao na parang nagdududa pa, 'di ba? O isa din 'yan sa deadly pitfalls, yung duda, 'di ba? So sabi ni VPI ka, the more you know your business, the more you know, the more you can represent the business. The more you know, the more you can defend the business. Okay, the more you know, the more confidence you have. 'Di ba? Kaya yung iba nahihiya, no, ito po yung ating company, yayaman po kayo dito. 'Di ba? Parang wala siyang tiwala, no, sa negosyo natin. Kaya nga, mga men, knowledge is power, pero applied knowledge is more powerful. 'Di ba? Kapag alam mo yung negosyo mo, alam na kayang-kaya mo, mas confident ka na i-share to. Lalo na kapag sold out ka, dapat ganun yung mindset mo, yung sold out na hataw, sold out na mindset. 'Di ba? Kaya yung iba nahihiya i-share yung barley kasi hindi sila confident. Bakit hindi sila confident? Kasi wala silang alam sa products natin. Walang alam, hindi inaral, no? Pero the more you know, the more na mas kaya mong i-defend, i-represent,
and confident ka sa negosyo natin. So the key to sustain team growth is to train them. O mga mens, kailangan pag may downline ka na, dapat tinetraining mo na yan. 'Di ba? Lahat ng tinuturo natin sa masterclass, kailangan napapasa mo na. 'Di ba? O halimbawa, anong ginagawa? Kasi dati mga mens, kasi nga 'di ba, copy business lang naman tayo. Kung ano yung tinuturo sa inyo, dapat pinapasa mo na yun sa iyo pababa. Kasi kung ikaw lang nakakaalam nun, 'di ba? Napuputol sa iyo yung learnings, no? Yung mga downlines mo ba nagagather mo? May natuturo ka ba sa kanila? Na manual mo na ba 'yan? Na IDBP mo na ba 'yan? 'Di ba? So kailangan may natuturo ka sa kanila. Okay, so pang-apat mga mens, ano yung pang-apat? Paki-type po sa comment section. Ano yung pang-apat? Duda, doubt, sabi ni Mentor Timmy, 'di ba? So duda, ano daw ibig sabihin ng doubt? 'Di ba? Yan yung hindi ka sigurado. Okay? The ultimate success killer. No, yung doubt pala mga ments, no, yung pagdududa natin is the ultimate success killer. 'Di ba? Kasi bakit? No, kasi kung may duda ka, sa tingin mo, confident ka ba na i-share yung negosyo natin? 'Di ba? Kung nagdadalawang isip ka, minsan nga may duda ka pa sa sarili mo eh. No, kung kaya mo ba? Oh, bayaran ko ba 'to? No, kaya ko ba 'to? Magagawa ko ba 'to? No, magiging successful kaya ako dito? 'Di ba? So again, mindset lang din talaga 'to mga mens. 'Di ba? Faith in I am worldwide business like any business. Stay away from dream stealers. No? So, ito talaga yung pinakakailangan nating mawala, no? Yung duda sa sarili, no? Yung doubt na baka magsara tong company. May mga ganun pa ba dito? What if magsara to, tapos maglabas ako ng kotse, paano na? 'Di ba? What if yung product hindi gumaling? 'Di ba? Baka lalo siya magkasakit. May mga ganun ha. Mas pwede ba yung barley natin kasi may ganito kasing siyang sakit? 'Di ba okay lang kaya na ipainom ko sa kanya to? Ano, may nagdududa pa din sa product natin. 'Di ba? So kailangan mong tanggalin to mga mens. Again, believe in yourself, believe in your company, believe in your team, 'di ba? Believe in yourself, believe in your products, believe in your company, and syempre, 'di ba? Believe in God. No? So kailangan tanggalin mo na yung duda. No, pagka may pinagawa sa pag may tinas sa no, wag mo nang isipin kung kaya mo kasi pag inisip mo na kaya mo, tama ka. Kaya mo talaga 'yan. Pero pag inisip mo na hindi mo kaya, tama ka din. Hindi mo talaga kaya. Okay? So alisin na natin tong mga doubts na to mga men kasi success killer 'yan. No, 'yan yung magpapabagal sa sa success mo. Okay? So panglima, get rich quick scheme. No, 'yan yung pinag-usapan natin kanina. Okay? Deadly pitfalls pala itong easy money. 'Di ba? Yung iba kasi gusto mabilisan, 'di ba? So, kailangan ang mindset mo dito, you think like a farmer. 'Di ba? Ano bang tinatanim natin dito mga mens? Mangga o munggo? Kangkong? Mangga o munggo? 'Di ba? O sige mga men, i-type nyo para gumalaw-galaw yung mga kamay nyo. Anong tinatanim? Mangga? O mangga. 'Di ba? Kung magtatanim ka ng munggo, bukas may bunga na 'yun. Pero kung mangga yung tinatanim mo, 'di ba? Dinidiligan mo, no? Nilalagyan mo ng fertilizer, pinapaarawan mo, nurture mo, 'di ba? After ilang years, dun ka mamumunga, 'di ba? Pero ilang years ka din munang mag-sacrifice, ilang years ka din munang magi-invest ng time and effort dun sa bagay na 'yon. 'Di ba? Kaya think like a farmer, 'di ba? Pero pag nag-harvest time ka na, 'di ba? Kaya nga ngayon ano ka muna, plant ka muna. 'Di ba? Alam niyo ba yung three season? 'Di ba? Yung planting season, 'di ba? And then yung harvesting season, yung nag-harvest ka na, tapos ka na magtanim. 'Di ba? So kailangan tanim ka lang ng tanim. 'Di ba? Tingnan mo nung nagkaroon ng promo, best example, 'di ba? Kung sino yung may mga humataw simula January hanggang December, ang daming mga tinok, 'di ba? Nung nagkaroon ng promo, ang dali na lang sa kanila mag-follow up. Kasi ang dami nilang natok eh. Ikaw ngayon ka lang nagpa-follow up. Ngayon ka lang nagtutok kung kailan nagkaroon ng promo.
'Di ba? So mas lamang yung mga tao na nakapagtanim na kaysa sa diyan pa lang, ngayon ka pa lang magtatanim. Kaya nga ngayon pa lang tanim ka lang ng tanim, talk ka lang ng talk, 'di ba? Kaya kahit feeling mo lagi ka nare-reject, feeling mo wala naman nagpe-pay in, nakailang talk na ako. Wala naman nagje-jade. Gawin mo lang ng gawin kasi nga nagtatanim ka ng mangga and once na pag namunga yan, doon na yung harvest time mo. Huwag ka lang talagang tumigil kasi hindi naman munggo ang tinatanim natin dito mga mens ha. Okay, mangga po ang tinatanim natin. Pero once ma-harvest mo na yan, nag-grip ka na, no? Talagang grabe din talaga yung ibabalik sa'yo. 'Di ba? Kasi kung ano yung tinanim mo, mens, yun lang din ang anihin. Okay? So if you want large organization and reap the financial benefits, you must be willing to pay the price. 'Di ba? So ano 'yun? Sacrifice 'yun mga men. 'Di ba? Gaano kalaki yung kaya mong i-sacrifice? 'Di ba? Kasi mga mentors, eto ha, tanungin ko kayo, libre ba yung mangarap, mga mens? Libre mangarap? Libre yung mangarap. Pero yung pagkuha sa pangarap mo, libre? Yung pagkuha sa pangarap, mga mens, libre pa rin ba? Ha? Hindi na, pinaghihirapan po. Mentor Timmy, no? 'Di ba? So, kailangan mo mag-sacrifice. Kailangan mo magbigay ng time, magbigay ng oras. 'Di ba? Kasi kung libre lang mga mes, lahat na tayo mayaman ngayon. Wala na tayo dito lahat sa Zoom na 'to. 'Di ba? Hindi na natin kailangan 'to. 'Di ba? Pero kaya ka nga ngayon naghihirap muna eh. Sacrifice ka muna. Bigay ka muna ng time. 'Di ba? Hindi ka pa nga nagpa-passive eh. Wala pa kang kotse eh, tapos hindi ka nag-attend ng training, hindi ka nag-attend ng mentoring, 'di ba? So kung wala ka pa dun sa level na nagpa-passive income ka na, pag sinabing passive mga mens, walang direct ha. Yun ang tunay na passive. Okay? Na kahit walang direct kumikita. Sales match alone. Check match infinity. Yun yung passive. Kasi pwede ka naman kumita ngayon 6 digits. Pero may just for you yun. Ang goal natin is to have passive income 3 to 5 years from now. Di ba? So build ka muna talaga. Sacrifice ka muna. Andun yung delayed gratification, no? Ayan, no? Sacrifice mo muna yung mga gala nyo, di ba? Hindi naman habang buhay magsasacrifice. Mamimili ka. Sacrifice ka ngayon, 3 to 5 years sa sacrifice or sacrifice ka habang buhay. Mamili ka. Di ba? 40 years, 50 years kang nasa work. Gusto mo ng ganon? Mamili ka. 3 to 5 years sa sacrifice kay I am na seryoso, tuloy-tuloy, hinataw, in-effortan, or 50 years sa work hanggang mamuti ang buhok. Lahat ng buhok. Mamili ka. Delayed gratification muna mga mens. 'Di ba? Dati no, palagala ako, barkada, no? Talagang dati hindi ako nawawala sa galaan. Ganun ako dati. Pero nung naintindihan ko tong I am na 3 to 5 year plan, 'di ba? Lahat ng mga wants, mga gusto ko dati na ginagawa, hindi ko na ginagawa ngayon. 'Di ba? Sacrifice. Ang tanong doon, are you willing to pay the price? Gaano kalaki yung kaya mong i-sacrifice? 'Di ba? Kasi kung pang 5K lang yung kaya mong i-sacrifice, men, ay pang 5K lang din yung ibibigay sa ni I am. 'Di ba? Kung pang 10K yung kaya mong i-sacrifice, pang 10K lang din. Pero kung millions yung worth ng kaya mong i-sacrifice, million din yung kayang ibalik sa'yo. Okay? So, pang-5, willing to be trained and willing to be taught, not just willing to learn. 'Di ba? So, yung iba, gusto lang matuto, pero ayaw magpaturo. 'Di ba? Yung iba gusto matuto, pero ayaw magpaturo. Mahirap yun. 'Di ba? So, kailangan willing ka na matutunan yung ibang bagay. Minsan kasi nandun yung pride. Ayan, isa pa yan sa deadly pitfalls, yung pride. No, suffer na ako. Alam ko na to. Ba't ako makikinig sa'yo. 'Di ba? Andun yung pride. Nurse ako. Registered nurse ako. Ba't ako makikinig sa'yo? Yung bata-bata mo. 'Di ba? Di hamak na mas marami akong experience sa'yo. 'Di ba? Nandun yung pride. No? Isa din yan sa deadly pitfalls. Okay, so willing to be trained mga mens. Kailangan matutunan mo to. Pag pinag-hosting ka, hindi naman yan para sa mentor na nag-assign sa'yo na mag-host. Para yan sa'yo in preparation sa mga future ganap mo, sa mga future speaking engagement mo. 'Di ba? Pagdating kasi sa dulo mo,
Alam mo yung connect the dots mo siya. Kaya pala ako laging pinag-host kasi pinaprepare ako para maging speaker. Kaya pala ako pinaglalabasan ng kotse. 'Di ba? Para mas mapabilis ko yung paglalabas ko ng sports car ko, ng supercar ko. 'Di ba? Kasi marirealize mo lang din 'yan mga mens, no? Lahat ng pinapagawa sa at the end na. Kapag nakuha mo na yung result, kaya pala ganito. Kasi lahat pala ng pinapagawa sa akin in preparation. 'Di ba? So next, nurturing the business, get rich, get rich sure, not get rich quick. Okay, so sabi dito, get rich sure, yung siguradong yayaman, 'di ba? Pero hindi get rich quick. Kaya nga importante 'to mga men, importante itong training natin, 'di ba? Para alam mo yung negosyo. 'Di ba? Kasi tingnan mo yung mga tumataya sa loto, nananalo, 'di ba? After ilang months, wala na. Balik na ulit sila sa mahirap. 'Di ba? Kasi hindi nila na-manage ng maayos, no? Na-mismanage kung ano nung pinamili, kung ano. Na-mismanage, 'di ba? Rich quick kasi yun eh. 'Di ba? Get rich quick ano kasi yung pagtaya sa lottery, pagka panalo. 'Di ba? Walang financial literacy, walang mentor na nagtuturo, 'di ba? So kung ano na lang yung bilhin, so ending na bumabalik no kahit sobrang dami pa nung yaman na napanalunan niya. Okay? So next, they don't know how to present the business. O yan ha, hindi marunong mag-present ng negosyo natin. Okay? And sabi ko nga mga mens, no? Hindi lang basta alam yung presentation, kailangan master mo. 'Di ba? Kami dun sa GGS, parang days pa lang, nag-present na kami. Andun yung obey first before you complain. 'Di ba? Pag may pinagawa sa'yo, obey ka muna bago ka magreklamo. No? Tsaka ka na magreklamo kapag nag 8 million per week na tayo. 8 million per month. 'Di ba? Kasi bakit kailangan marunong mag-present? All top earners know how to present the business. 'Di ba? Kahit saan ka dalhin. Nasa ibang bansa ka, nasa ibang lugar ka, 'di ba? Kailangan mo ng IBP. 'Di ba? Tatawagin mo pa ba si mentor? Hihintayin mo pa ba yung mentor mo? 'Di ba? Na magising para lang may mag-talk sa'yo? Hindi na. Kailangan ikaw mismo alam mo to. 'Di ba? Walang top earners na hindi marunong mag-present. Okay? Para control mo din yung IBP. 'Di ba? Ikaw control mo. Para pag nag-pay in yan, dahil sa'yo. Pag nag-pay in yan, dahil din sa'yo. Pag hindi nag-pay in yan, dahil din sa'yo. 'Di ba? And syempre, portable business. Ang negosyo natin mga mens? Duplication. Kapag ikaw hindi ka pa nagpe-present, sure ako sa mga downlines mo, hindi pa din nagpe-present yung mga yan. Kasi ikaw nga, hindi ka pa nagpe-present eh. Yung mga downlines mo pa kaya. Diba? So, kailangan mabilis mong matutunan to. And hindi lang basta alam, ha? Mga men, ano dapat ang IBP? Ano dapat ang gagawin sa IBP? Hindi lang basta alam, kundi, ano? Master, ha? Kailangan master niyo yung IBP. Hindi lang basta alam, mga mens. Okay? So, bigyan ko kayo ng tip. Paano ko na-master yung IBP? Everyday ako nakikinig. Nag-attend ako ng IBP sa Blast everyday. Pagdating ng hapon, inuulit ko pa. Ginagawa ko siyang music. Tapos, pinaka naging effective sa akin, nag-script ako. 'Di ba? Kasi lahat naman ng paraan nandyan na. Nasa willingness mo na lang talaga. Okay, kung gagawin mo or sisipagan mo. Okay? So, ayun no. Nagpe-present. Kilala niyo ba kung sino to? Mga men, kilala niyo kung sino to? Si VP Aiga. Ayan sila dati, no? Nung nagne-network pa sila. 'Di ba? Walang pinapalampas. No? Talagang, alam mo yun, nakafocus talaga. Laser focus. So, yan yung next topic natin. No focus. Malapit na tayong matapos mga mentors. 'Di ba? Bakit nagfe-fail yung isang tao? Kasi hindi siya focus sa ginagawa niya. Okay? In any business mga men, we need to focus. 'Di ba? Pag sinabi kasing focus, alam mo yung lahat ng distraction, hindi mo nakikita. Naka-laser focus ka lang dun sa goal mo. 'Di ba? Kung ano yung pinaka-goal mo ngayong taon na to, dun ka naka-focus. No? Hindi ka nakatingin sa distraction sa paligid mo. Wala kang pakialam sa mga hindi makakatulong no sa negosyo mo.
Kumbaga nakatingin ka lang dun sa goal. Ano bang goal ko ngayong buwan? 'Di ba? So, ito bang gagawin ko? Naka-align ba to sa goal ko this month? 'Di ba? So, pag sinabi kasing focus mga men, ah, pag pwede malawak kasi no yung salitang focus. No, pag sinabing focus, halimbawa nagda-drive ka. 'Di ba minsan na pag nagda-drive ka, may iba kang iniisip, 'di ba? Na-try niyo na ba 'yon? Yung nagda-drive kayo pero hindi ka masyadong focus sa pagda-drive kasi iniisip mo yung ulam mo mamaya, nasarado mo ba yung kalan nung umalis ka ng bahay. 'Di ba? May ganun eh, hindi ka naka-focus. Pero kung ikaw naka-laser focus ka, kagaya ng mga kabayo, 'di ba yung mga kabayo may visor, 'di ba? May mga visor sila. So wala silang iba nakikita kundi yung harap lang. To move forward lang. Forward lang sila ng forward. Dapat ganun tayo mga mens. Nakafocus ka. Kasi sabi, all successful people are laser focused. Diba? Kaya nga tayo team focus mga men. Diba? Kaya nga tayo under ng team focus. Kasi sabi ni Mentor Marlon, bakit team focus yung pangalan ng team focus? Kasi lahat daw ng successful na tao is focus. Diba? So, kailangan laser focus tayo mga mens. Yun muna. Okay? So, sabi dito, Jack of all trades and master of none. 'Di ba? Pero, okay yan na mamaster mo lahat. Mamaster mo mag-IBP, mamaster mo mag-training, magturo, no? Yung mentoring, diyan na naman iikot yung buhay natin eh. Pag may magdedirect ka, mag-sponsoring ka, nag-DR ka, tuturuan mo. 'Di ba? Kung paano ka tinuruan nung nag-start ka, ganun yung ipapasa mo. Pay it forward mga mens, no? Sa mga leaders mo. Kailangan may natutunan. Kasi ikaw, tsinaga ka din naman ng mentor mo na turuan. No, kailangan ganun din kayo sa mga leaders nyo. Tsagain nyo silang turuan. And kailangan talaga nagtuturo. Okay? So, pang 8, they don't have, they have no vision. 'Di ba? Walang vision mga mens. Nag-join lang. Wala lang, okay lang. 'Di ba? Yung mga tinatawag namin na nag-donate lang. Alam mo yun, nag-jade lang, tapos after nun, wala na. Hindi na nagparamdam, hindi na nagpakita. No? May mga ganun eh. Tinatawag namin siya na donation. 'Di ba? Ikaw ba donator ka? Taga-donate ka lang ba? No, after mong mag-pay in, wala na. Okay? So everything start with a vision. 'Di ba? So kayo, no, tayo, nakita niyo na yung vision niyo kay IAM eh. 'Di ba? Alam na nabi-vision out mo na, may dream board ka na, nabi-visualize mo na anong mangyayari sa 'di ba? So kailangan lang talaga mens, mapasa mo din yung vision na nakita mo sa mga downlines mo, 'di ba? Kasi bakit ka ba nagstay? 'Di ba? Bakit ka ba nandito pa din? Kasi nandun yung vision mo na gaganda buhay ko dito, makukuha ko yung mga gusto ko through I Am Worldwide. 'Di ba? Pwede mabago buhay ko, pwede ako maging milyonaryo. 'Di ba? Vision na yun eh. 'Di ba? Bakit ka ba nag-I am? Kasi nakita mo na yung vision. Na-vision out mo na yung mangyayari sa'yo dito. 'Di ba? Ba't ka ba nag-full time? Pwede namang mag-work ka na lang. 'Di ba? Kasi napasa sa'yo yung vision mga mens. Napakita sa'yo na pwede mabago buhay mo, pwede ka magkakotse, pwede ka maging milyonaryo. 'Di ba? Tama ba mga mens? Napasa lang sa'yo yung vision. So, kailangan ikaw din, mapasa mo yun sa mga downline mo. Hindi pwedeng ikaw lang nakakita. Okay? Dapat lahat tayo kita yun. Di ba? Sabi nga nila, pres, no? Kung pwede lang namin ipasa itong mata, pahiram ko sa'yo para makita mo yung vision na nakikita ko. No, gagawin. Di ba? So, vision is what gets people going. Vision is what keeps people alive. Di ba? Without vision, people will perish. People who fail to see only today. Okay, if you have a vision, people will follow. 'Di ba? So dapat vision out mo na anong mangyayari sa akin dito? 'Di ba? Anong mangyayari sa grupo ko dito? 'Di ba? So sa iyo kasi magi-start 'yan mga mens, no? So gusto niyo ba makita mga mentors, no, yung mangyayari sa inyo dito sa I Am Worldwide? Gusto niyo makita mga mens? Gusto niyo makita yung mangyayari, mga resulta na makikreate nyo kay I Am?
'Di ba? Tingnan niyo na yung mga top mentors natin. Kung ano yung buhay, tingnan mo na lang yung buhay ni Mentor May ngayon. 'Di ba? Kung ano yung buhay niya, 3 to 5 years from now, yun din yung buhay natin. Pero, dapat gagawin mo din yung ginagawa ni Mentor May nung nag-i-start siya. 'Di ba? Ngayon kasi talagang syempre, habang tumatagal ka, lumiliit yung effort mo. Pero nung nag-start si Mentor May, sa tingin mo, petics yun? 'Di ba? Sa tingin mo, pahiga-higa lang si Mentor May that time, hindi humahataw? Hindi. Baka walang sinasayang na oras yun nung nag-i-start. 'Di ba? So tingnan mo lang yung mga nauna. Sila Mentor May, sila Mentor Marlon, ano nang meron sila ngayon? 'Di ba? Ang lalaki na ng income, yun talaga yung the life, no? Ito yung buhay na meron eh. 'Di ba? Yung kahit wala nang gawin, kumikita 8 million per month. 'Di ba? May 3-story house in lot, may jacuzzi pa. 'Di ba? May McLaren, 'di ba? Nagka-Ferrari, nagka-Audi R8, no? So lahat ng meron si Mentor May, yun yung pangarap ng lahat eh. 'Di ba? Sabi nga sa training kahapon, no, it's not about the money. It's all about the lifestyle, or it's all about the life you want to live. 'Di ba? Anong buhay yung gusto mong tira? Anong buhay, anong pamumuhay yung gusto mo? 'Di ba? Ba't mo ginagawa si I am? No? So tingnan mo yung mga ahead and dun ka ma-excite mga mens. 'Di ba? Pag dumating ka na sa time na nandun ka na, kasing level nila Mentor May, pero again, 'di ba? Are you willing mga mens, no, na pagdaanan yung proseso? Kasi iba, gusto lang talaga yung resulta, gusto lang yung sports car, gusto lang yung malaking income. Pero pag tinanong mo na, nag-training ka ba? 'Di ba? Ang daming sumasablay dun sa process. Ito, process to. Yung pag-attend mo dito sa training na to, proseso to, mens. Kung ayaw mong pagdaanan to, nako, matatagalan ka. Okay? So, the only thing worse than being blind is having sight but no vision. Sabi ni Helen Keller. 'Di ba? So, yung iba, no, alam mo yung nakikita na yung future nila dito, pero parang nagbubulag-bulagan pa din. Okay? So, kailangan may vision tayo mga men. And pang nine, ito na yung last, 'di ba? So, panghuli, no, sa lahat, yung emotional. Okay? So, alam niyo ba mga mens, no, ito talaga yung isa sa mga makakabagal sa ating lahat, itong emotion, no? Ay, hindi ako nabati ni mentor ng happy birthday. Hindi niya ako magsisin sa GC na. Alam mo yun? Hindi nabati nung birthday niya, hindi nagawa ng poster, 'di ba? No? Hindi na replyan, no? Nag-emo na agad. Okay? So kailangan mga mens, no, master your emotion and control your emotion. Kasi kung hindi mo kokontrolin 'yan, ikaw yung magiging yung emotion mo yung magkocontrol sa iyo. Okay? And everyone is our teacher. So, ito yung pinakamahirap mga mens minsan na i-handle, no, yung emotion natin. Kasi minsan out of anger, may mga masasabi ka, 'di ba? May mga bagay, may mga words na masakit, no, nasabihin. Kaya nga importante na ma-practice natin yung emotional, no, yung emotional intelligence natin, yung emotional IQ, 'di ba? Pero matetest ka niyan kapag ka may organization ka na, may mga leaders ka na. 'Di ba? Kasi nasa ano tayo, nasa people's business tayo. Okay, relationship business. 'Di ba? So, iba't ibang ugali, no, ng mga tao yung ibibigay sa ni Lord. Pero, 'di ba, kung ano yung mga leaders mo, yan yung mga exact leaders na kailangan mo. 'Di ba? Kasi baka mamaya, si Mentor si Pino, nagpe-pray na, Lord, gawin mo akong ano, great leader. Gawin mo akong strong leader. O binigyan ka ng mga leader na pasaway. Binigyan ka ng mga leader na sakit sa ulo, ang titigas ng ulo, di marunong makinig. 'Di ba? Pero kaya binibigay yan sa'yo, 'di ba? Kasi minomold ka eh, sina-sharpen ka. 'Di ba? Kumbaga tinetest ka na maging, alam mo 'yun, binibuild ka pa, ini-equip ka pa para mas maging better person, maging better leader ka, no, sa pinagpe-pray mo. 'Di ba? Kasi minsan, no, nagpe-pray ka, Lord, ano, gawin mo naman akong strong. O binigyan ka ng problema na dapat i-solve. 'Di ba? So, ganun siya mga mets, no? Kung ano yung mga pinagpe-pray natin, ano yan? Answered prayer lahat yan. 'Di ba? Those are answered prayers. Minsan, di lang natin nakikita na answered prayer pala yon.
Kasi ibang way or form binibigay sa atin. Di ba? So, emotional, master your emotion. Kasi yan ang pinaka-importante sa atin. No? Kaya mo ba, pag na-broken hearted ka, kaya mo mag-attend ng training? Di ba? Na-reject ka. Oh, na-injan ka. Mag-a-attend ka pa rin ba ng training? Pupunta ka pa ba rin ba sa head office? Di ba? So, kailangan master natin yung emotion natin mga mens. Kung ano man yung ma-feel mo, no? Ano man yung maramdaman mo, kailangan andun yung commitment mo. Kasi halimbawa, masarap pumunta sa mentoring, sa office kapag magaganda yung nangyayari sa'yo. 'Di ba? Halimbawa, si Mentor Team may nag-just for you. I mean, baka nauna na yan sa opisina. Motivated na yan. Gustong-gusto niyan pumunta sa office. 'Di ba? Na-hit mo yung first million mo, Mentor Cepino, sa araw na to. 'Di ba? Tapos may mentoring tayo, baka mauna ka pa. 'Di ba? Ang sarap magpakita pag magaganda yung nangyayari sa'yo. Pero ang tanong doon, paano kung hindi na magaganda yung nangyayari sa'yo, mens? Paano pagka puro problema na? 'Di ba? May problema ka sa bahay nyo, may problema ka sa mentor mo, may problema ka sa team mo, hindi magaganda yung nangyayari sa'yo, kaya mo pa rin ba magpakita? Kaya pa rin? Kaya mo pa rin ba mag-show up? O mag-show up ka lang pagka magaganda yung nangyayari sa'yo? 'Di ba? Commitment kasi yun mga mens eh. No, commitment yun. Okay? Kahit anong maramdaman mo, show up ka. 'Di ba? Yes, kaya nga pinilit ko lumuwas kagabi, 'di ba? Show up ka. Doon matetest yung commitment mo mga mens. Sa show up mo kahit anong ma-feel mo. Kasi nga sacrifice ka lang muna ngayon. 'Di ba? Feeling mo binabastos ka? Show up ka pa din. Feeling mo di ka nirespeto ng mga down na yun? Show up ka pa din. Gawin mo yung part mo. 'Di ba? So dapat committed ka dun sa negosyo mo. Again, madali mag-commit kapag magaganda yung nangyayari sa'yo. Pero diyan matitest yung commitment ng isang leader pag puro pangit na yung mga nangyayari sa kanya. No? So, dapat committed tayo mga men. So, ano ba yung mga napag-usapan natin? Okay? Summary natin, no? Sabi dito, ano yung nine? Ano yung nine deadly pitfalls ng multi-level marketing? Una, sige po, patay pa ko mga mens. No? Exercise niyo yung mga kamay nyo, paki-type. Baka tumaba na yung mga daliri. Ano yung una? Comfort? Comfort zone. 'Di ba? So, pangalawa, ganito lang yan kadali mga mens. Kung ano yung 9 deadly pitfalls, baliktarin mo lang siya para maging successful ka. Kung ano yung kung anong kabaliktaran nito, edi yun yung way para maging successful ka sa IAM, sa multi-level marketing, sa business natin. O, komportable ka. Edi get out of your comfort zone. 'Di ba? Hindi ka komportable magsalita, hindi ka komportable mag-training, mahiyain ka. Edi lumabas ka dun. Gawin mo yung mga bagay na takot ka. Ganun lang siya kasimple. Ganun lang yung logic niya. 'Di ba? O, wala kang commitment. E di magbigay ka ng commitment, ibigay mo 100%, wala ka muna excuses. Dalawa lang yan eh, result or excuses. Di ba? Mamili ka. It's either magbigay ka ng excuses sa mentor mo o maglabas ka ng resulta. No? So, ganun lang siya mga hindi ka nag-invest. Wala. Pangatlo, not investing time to master the business. Hindi mag-invest ka ngayon, magbigay ka na ng time. Pag may training, attend ka na, invest ka na sa negosyo mo, aralin mo yung negosyo mo. Di ba? Babaliktarin mo lang lahat to eh. O, may duda ka. Hindi tanggalin mo yung duda. Trust yourself, trust your company, trust your product, trust your mentors, trust God. Di ba? Gusto mo ng easy way. Eh di mag-hard work ka. Di ba? Ano yung right attitude? Ano yung mindset? Ano yung mga dapat mong pagdaanan? Ano yung process na kailangan mong gawin? Di ba? O, pang-anim, don't know how to present, eh di learn the business fast. Diba? 3 months, 6 months, dapat nga marunong na kayo mag-IBP after 1 month eh. Diba? Tagal na nun ha.
Pag ikaw ba sa work mo, 1 month wala ka pang alam sa negosyo, sa trabaho mo. Halimbawa si Mentor TV. Mens, nung nag-apply ka, ilang months ka lang nag-training? Ilang days ka lang nag-training? Sige nga, Mentor TV. Ay, hindi siya makapag 1 month. Tapos, may test pa yon 1 month, na tapos may actual. actual training ka. Another Diba? 1 month, Okay, actual training na. okay, Mens. 1 month na training. Diba? After 1 month, dapat alam mo na lahat. Kasi kung sabihin mo 2 months ka, ay hindi ko pa po alam yan, boss. Pwede mo bang sabihin yun sa bossing mo? Ay, hindi ko pa po alam yan mag-present. Hindi ko pa po alam to. Hindi ko pa nadadaanan to. Takot pa ako, nahihiya pa ako. Baka bukas, men, pag tinabi mo yan sa boss mo, wala ka ng trabaho. Di ba? Pag sa trabaho, pwede mo bang gawin yon? Hindi eh. Dapat ang utak mo dito, utak negosyante ka na, pero yung hataw mo, pang empleyado. Di ba? Kasi pag mo nga sa work mo, liit ng sinasahod, dito, nagpapabebe. Di ba? So, dapat ganun mga mens. Learn the business fast. Kasi kahit saang lugar ka, kailangan mabilis eh. No? And no focus, o wala kang focus, at this time mag-focus ka. Tanggalin mo muna lahat ng sagabal, distraction, nagpapabigat sa'yo. Focus ka muna sa goal mo. No? So, walang vision. Napag-usapan na natin, magkaroon ka ng vision. And less emotion, more of action. So, ganun lang siya kadali, mga mens. Lahat ng 9 deadly pitfalls na to, no? Babalik ta rin mo lang para maging successful ka sa I Am Worldwide. 'Di ba? So, ayan mga mens, thank you so much, no? Announcement na lang muna tayo. Okay? So,